Magsasagawa na raw ng clearing operation sa area kung saan nangyari ang insidente at bibisitahin din ang mga estudyante kasama ang medic para i-check isa-isa. Ito ang mainit na balita ngayong araw, August 18, 2026. May naganap na shooting sa eskwelahan ng Ateneo de Zamboanga. At ang namaril ay isang estudyante na grade 7 at ito ay nag-amok at meron pala itong dala sa eskwelahan na mga baril at napagkaalaman nga na ang tatay nito ay nagtatrabaho sa gobyerno kung saan maaaring doon nga niya nakuha ang mga baril na kanyang ginamit. Itong shooter na ito, nawa pang i-live ang ginawa niyang pagkaamok sa Blue App. Pirmadong dalawa ang namatay sa nangyaring ito at siyang nasugatan sa loob ng paaralan. At napagkakaalaman nga din ngayon ng mga netizens sa internet na ang batang ito, siya ay top class sa kanyang klase. Nakakalungkot talaga itong ganitong balita na talagang napapadalas itong mga ganitong klase ng balita na nangyayari sa paaralan dito sa Pilipinas. Ako ay talagang nalulungkot para sa mga estudyante sa paaralan na nakaka-experience ng ganitong klase trauma. Madaming bata sa eskwelahan na gusto lang mag-aral at gusto lang mag-enjoy sa eskwelahan. Pero sa school mismo naka-experience sila ng mga ganitong traumatic experiences no, na hindi normal. So kung may Kristyano dito nanonood ng ating video, let's pray po araw-araw sa mga eskwelahan, sa mga bata, sa mga next generations to come. Dahil itong mga ganitong klaseng balita, dapat natin itong malaman and ang magagawa natin is to intercede in our prayers, lalo kung Kristyano ka, meron kang personal relationship with the Lord Jesus. Ito yung pwedeng nating magawa na makover sila in our prayers. At kung ikaw naman ay isang magulang, ito na yung time na talagang ilapit natin ang mga anak natin sa Panginoong Jesus. Araw-araw, kahit bago kumain, bago pumasok sa school or after kumain, take a time po na magbasa kayo ng Bible as a family. Kahit 30 minutes lang na mag-share kayo ng mga isang chapter a day and pray together as a family. Dahil maaari po itong estudyante nga na ito, hindi natin alam ano yung pinakadahilan ng bakit niya ito ginawa. Marami pong dahilan. Unang-una sa mga nakakausap niya, lalong-lalo po sa internet, yung mga games na nai-impluwensyahan yung utak ng mga kabataan sa panahon ngayon na nag-encourage sa kanilang maging violent, mga kaisipan na na-absorb nila sa mga pinapanood nila, nilalaro nila sa online. So malaking epekto po yun. Sa Biblia po, tinuturo po yan ni Lord Jesus na kailangan natin i-guard yung ating mga puso. Above all else, guard your heart for it determines the trajectory of your life. So sa Bible po, tinuturo po na ingatan po natin ang ating mga mata at tenga. Yun po yung tinatawag na po na merong ear gate and eye gate. Yung mga mata natin, ang tenga natin, mga pintuan po yan. So kung ano yung inaalaw po natin na makapag-impluensya sa atin, sa mga napapanood, napapakinggan natin, ano yung inaalaw natin, nakaka-apekto po yun sa the way tayo mag-isip at paano tayo mamumuhay as tao sa mundo na ito. So yun po yung sinuturo sa Biblia. At ang nakakalungkot lang din po talaga sa mga eskwelahan po talaga, hindi na po talaga nagkakaroon ng mga Bible study. No? So wala po talagang kayo ganyan. Kahit sa panahon ko before, walang ganon. Yun yung I believe po na yun talaga yung magiging malaking tulong sa mga nangyayari ngayon sa paaralan dito sa Pilipinas. And maganda po na yung mga anak natin, ipag-join natin sa mga Bible study, kung may nag-i-invite po sa kanila mag-Bible study, ng Holy Bible, huwag niyo pong pigilan. So, itanongin niyo lang po kung saan yung Bible study na yan, i-observe niyo, ang ginagamit ba talaga sa Bible study na yan, Bible talaga, na talagang KJV version, talagang yun, kung gano'n naman po, hayaan niyo po yung mga anak niyo, yung mga bata na sumali po sa mga ganyan dahil malaking tulong po yan talaga. According sa heart ni Lord, sinasabi, tinuturo po niya sa Biblia, yun po yung nagpro-protekta sa ating mga buhay. So I believe this is the time po talaga na mag-Bible study po ang ating mga anak, magulang po kayo na nanonood. Kahit 30 minutes lang po after yung mag-breakfast, bago pumasok ang mga anak nyo, magbasa kayo and pray together po. Malaking pong tulong yan na mapapamana nyo sa inyong mga anak. Thank you guys for watching. God bless.